magandang araw. So ngayon na pala namin babaklisin yung bahay ni nanay. So kasama ko ngayon si Papa. So kami lang muna magbaklas kasi kung maghanap pa kami ng mga katulong, wala kami pang sahod, no? So babaklasin namin ngayon. Tapos siguro bukas ay sisimulan na rin namin pag doon sa gilid ng bahay, no? Yung bahay ni Nanay Rosita. Kasi kagabi medyo nanibago siya doon sa bahay kasi malayo yung CR. Kaya bibilisan namin yung pag ng bahay ni Nanay Rosita, guys, para makomportable naman siya. So yan po si Papa, guys. Siya po yung mag-iwak ngayon kasi babalik pa ako doon sa bahay kasi kakatapos lang po ng ulan. Napakalakas ng ulan kanina. Ayan, kanina punta dito, naglisod na nanibago si nanay kasi yung CR namin distansya. So hindi na nga siya makakaabot sa CR kasi maihi na siya, pero meron naman siyang arenola. So doon na lang siya sa arenola na nanginihit na. So ito yung pag-iba po namin balay. Ayan, maraming salamat sa permiso ni Mami Amba Bellaries na pwede na nang gibain yung bahay ni nanay. Ayan. Sana ay marami pang magamit ito dito. So pag magamit pa ka ng kuan pa? Kanang ligi? Dili kanang kuan ba? Hardiplex. Lisod, no? So amakan na lang po talaga yung ating idingding kay Nanay Rosita. Bibili tayo ng amakan at saka yung mga kahoy dito, guys. Ano si tawag na pa? Kanang kahoy ipang babag? Dili ba kining kuan pang sa loob? Busaog, guys. Yung busaog na lang yung siguro at saka mga pako. Tapos amakan, no? Kasi magagamit pa dito yung ilang ano yan ng sin. So bibili na lang tayo ng sin siguro na pagkabilaan, no? Kasi hindi na to magagamit eh. Luma na. Para komportable naman si Nanay Rosita kasi kagabi, guys, medyo nanibago lahat ng tao sa bahay kasi si nanay ay magpaparadyo ng alas 12 ng gabi. Palaging nagyaw-yaw si nanay, guys, kasi nanibago kasi siya kasi sa CR siya nagreklamo dahil malayo daw. So inausap ko si nanay kaninang umaga, nanay, mag-agwanta sa kanay, tiisin mo muna kasi madali lang naman yan natin papandayin yung bahay mo, mga 2 to 3 days tapos na yan, basta kumpleto lang yung materialis na. Sabi niya naman ay oo, sige, kasi sabi niya kanina ay mali siguro yung pagpunta niya doon, pero kinausap ko siya na hindi naman mali yung pagpunta niya doon kasi para din naman yun sa kanya, meron na siyang mag-aalaga ng araw-araw ba. At si Robin naman ay alalaya namin kasi mahirap po talaga si nanay alagaan, guys. Mahirap na mahirap alagaan yun, butas na, guys. Butas ipang lansang mong guna ang sponsor po natin dito ay si Mami Ama Bellaries. Ayun si Mami Ama Bellaries. So hindi na maklaro kaya natin sa buhan. Ayun, maraming salamat. So binigyan tayo ng permiso, nagibain natin yung kanyang bahay na pinabahay kay Nanay Rosita. Ayan. So abang-abang lang, guys, kasi inano pa ako ni Nanay Rosita, no? Meron pa siyang pinabili sa akin na pandesal kasi magbili din ako ng pandesal, guys. So, mabalik na ko niya pa. Magpahit sa pandesal tapos bawag sa baboy. Ayan, iba na yun. So abangan nyo lang mamaya, guys. So ayan na po yung update ngayong oras na ito, yung bahay na Nanay Rosita.
So ayan na po, no? Malapit na po namin matapos magba. Pero maraming talagang materialis po talaga kailangan pa, no? Kasi yung iba hindi na magamit. Yung poste okay pa. Pero yung ibang kahoy kailangan na palitan. Pero maliit na lang yung kulang sa mga kahoy. Tapos yung sahig na lang ni nanay yung kulang. Ay 4, no? Pero 5 pa, pero sirang-sira na yung isa, hindi na talaga magamit kasi sinira ko kasi. Hindi po matatanggal kung walang isa, sacrifice po ng isang sino. Kaya gibang-giba po talaga yung isa po. Yan po. Pero ito rin yung kanyang mga dingding ni nanay, meron pa namang magamit ito. So yung lang namin ngayon, yung kargahan na mga ito. So yan po, tutulong muna po ako sa patuloy ng pagbuga, no, para mapadali po yung aming trabaho, para mapadali din yung bahay ni Nanay Rosita. So sana ay bukas, no, maanuhan na natin para Lunes pwede na natin ilipat si Nanay Rosita. Kasi panay reklamo na si nanay sa CR lang yung tara yung problema niya. So tara, abangan nyo lang po mamaya guys, hindi na ako mag-video.
So ayan guys, ay tapos na po namin naiba yung bahay ni Nanay Rosita. Ayan. So mamayang tanghali, pagkatapos namin tanghalian ay magsisimula na po kami ng pagbuo sa bahay ni Nanay sa gilid po ng aming bahay. Kasi nagpaalam kami sa may-ari ng lupa naming binahayan din. Sabi niya ay dapat daw idikit lang daw yung bahay ni Nanay sa aming bahay. Pero porma pa rin yun ng bahay ni Nanay Rosita. So makikita nyo yung design mamaya, no? Mamaya pagkatapos pala. So ito po yung update sa bahay ni Nanay Rosita nung una. Yung hindi natin madala dito ay ang hagdanan ni Nanay Rosita at saka yung bowl. So bibili na lang po tayo doon. Sana ay panoorin nyo hanggang dulo mamaya para malaman nyo po yung anong forma ng bahay ni Nanay Rosita. So dito na muna magtatapos dito sa ano ni Nanay Rosita kasi naglatot pa po kami. Ayan, naka-renta po kami ng chariot sa aking kaibigan. Hindi kami masyadong namahalan. So malapit naman namin, last na to guys, last na to naming karga, tapos na. Ayan, abang lang mga guys, dito na muna magtatapos, no? So abangan nyo mamaya sa bahay, tingnan nyo yung ating mga na buka ng mga materials dito sa bahay ni Nanay. Sinihapit matumba. Okay. Okay, so abangan nyo mamaya sa bahay guys. Dito naman magtatapos dito. Bye. Guys, yung naong guys, oh. So ito po pala yung mga poste na kinuha namin, no, magamit pa to. Tapos ito yung mga magamit pa dito. Ito magamit pa to guys, pero maliliit to. Kulang pa po ng 2x2. Yung 2x2 po talaga yung kulang, no? Kasi yung mga 2x2 maliliit na. Ito na lang yung 2x2, oh. Pero maliit na lang yung kulang nito guys. Napakaliit na lang talaga. Yung kulang natin 2x2, magkano na lang lahat yan. So, diba, ito yung update dito sa ating mga kinuhang mga ni Nanay, no? Ito mga dingding. So ayan, abangan na muna guys. Mamaya na naman. Ayan guys, magandang araw po sa mga lahat, no? So lilinawin ko lang po talaga yung lahat, diba? Lilinawin ko lang yung lahat guys kasi ako yung binabanata ng ating mga supporters, bashers. Supporters yan sila. Pero sa pamamaraan ng pagbabash, support yan sila. Ako yung inano talaga nila na ako yung mali. Pero may tanong ako sa inyo guys, may mali ba akong nagawa na kinuhaan ko si Nanay ng birth certificate para pag mayroong ano sa gobyerno makatanggap si Nanay? May masama ba yun guys? Sagutin nyo. At isa po sa purpose, yun po yung purpose ko kay Nanay, isa yun sa aking purpose, para kasi kailangan talaga po ng mga senior citizen ngayon na mayroong birth certificate. Yun po ang first purpose ko sa pagkuha ko ng birth certificate ni Nanay. At ikalawa po sa purpose ko kay sa pagkuha ko ay para, nandun naman sa vlog ko guys, ay para malinaw din yung utak ko, kasi si Nanay yung palaging nagsasabi na
parinted talaga kami ni nanay. So yun, kinuhaan ko rin siya noon para dyan, para malaman ko po na totoo pala yung sinasabi ni nanay. Yan po ang ikadalawang reason po bakit ko kinuhaan si nanay ng birth certificate. Anong masama doon guys? Tanong ko lang, anong masama doon na kinuhaan ko si nanay ng birth certificate? At sinabi ko naman sa kanila at sa live pa nga ako na sana ay magkaintindihan na lang tayo. Kung tutulong kayo kay nanay, tutulong din ako. Anong doon? Anong mali doon kung meron silang ibigay kay nanay, meron din akong matulong kay nanay, pero minasama nila talaga guys. Pero okay lang po yun, wala po akong problema doon. Tapos sinurinder na nila si nanay sa akin, pero hindi naman yun problema kasi si nanay naman ay parente ko naman talaga. Hindi po yung problema ang pag-surrender. Pero ang kamalian lang po talaga nila kung hindi man nila angkinin yung sinabi ko raw na wala silang karapatan. Hindi ko yung sinabi sa kanila guys. Kayo na yung bahalang saan kayo maniniwala, no? Pero kita nyo naman yung chat ko na sinabi ko pa doon na ano na lang, magtulungan na lang tayo kay nanay sa pag-aalaga, kasi alam niyo naman po na ang gusto lang ni nanay ay meron siyang kausap palagi, meron siyang bisita palagi. So yun yung importante kay nanay. Sabi pa nga niya na bahalag wala kami regalo sa kanyang birthday, basta pupunta kami palagi sa kanya. So diba, explain ko lang guys kung bakit nasabi yun ni nanay, yung pag-iyak-iyak niya sa premiere ni Kuya Bintong. Dahil natakot si nanay guys, tinakot po nila na wala nang mag-sponsor sa kanya. O diba, matakot talaga ang matanda kahit dahil nasanay na siya sa binibigay nila na malaki. Yun po yung totoo, kaya si nanay ay iyak ng iyak kasi alam niyo naman si nanay kung walang pera ay yung kanya pag-iisip ay burido po talaga. Alam niyo yan lahat, kung supporters man kayo kay nanay, alam niyo yan yung ugali ni nanay, alam niyo yan kung supporters kayo. Pero kung bago lang kayo manood, tumingin muna kayo sa mga previous upload kay Nanay Rosita. Tapos yun guys ha, tapos yung paglilinis ko sa likod ni nanay, yung paglagay ko ng kanal ay minisama din pala nila na meron daw silang plano na buhanginan nila doon sa likod. Pero kasi daw naunahan ko na daw sila, hindi na daw nila ipagpatuloy yung buhangin. Pero kung tutusin, magpapasalamat pa sila kasi nalinis na yung palibot ni nanay. Madali lang nilang malagay yung buhangin, pero talagang minasama din nila guys kasi naunahan na daw. So kung meron kayong pinag-aralan, maano nyo talaga yung target nila, no? Yung gusto nila. Kasi bakit nila masabi pa yun na naunahan daw sila, na meron daw silang planong maglagay na buhangin. Pwede naman yun lagyan ng buhangin dahil maganda na yung pwesto, madali na lang ilagay yung buhangin kasi wala nang damo, diba? Pero ako pa rin yung masama doon. Sige, aakuin ko rin yung lahat. Sige, ako yung masama doon. Sige, tapos merong nagsabi sa akin na may isa daw vlogger na nagsabi sa kanya, hindi ko na ibanggit ito guys, pero alam ko yan, ganyan talaga yung isabi nila, na ang habol ko lang daw kay nanay ay pera. O vlogger yung nagsabi sa akin guys, pero masakit man isipin, no, damdamin na ganun pala masasabi nila, pera lang ya daw yung habol ni nanay. Sige, ano yung habol nyo kay nanay? Bakit nyo tinigilan sa pagtulong ni nanay na alam nyo namang wala akong trabaho? Si papa din walang trabaho.
diba? Walang permanenteng trabaho si papa, si mama din walang permanenteng trabaho. Alam nyo yan na mahirap lang din kami. Di sana patuloy yung pagtulong nyo ka nanay. Pero anong ibig sabihin po niya na hininto nyo si nanay? Anong ibig po sabihin yan? Oo. Okay lang na may mag-claim kay nanay, pero patuloy nyo pa ding tutulungan si nanay kung totoo kayong tutulong kay nanay. Pero okay na guys, hindi na ako nangangailangan po ng tulong nila, no? Nung nag-surrender kay nanay, hindi ko na po kailangan yung tulong nila. Pero alam ko namang maraming nagmamahal kay nanay. Alam ko yan, napakaraming nagmamahal kay nanay, at hindi talaga si nanay pababayaan nila. Alam ko yan. Pero ako yung mali, di ba guys? Sa paningin nyo, habol ko ay pira. Isipin nyo guys, ano pala yung habol nila kay nanay? Sila mayroong sahod sa YouTube, di ba? Meron na silang sahod sa YouTube. Oh. Anong habol nila? Tapos meron pang sponsor. Kasi alam ko naman yan guys, ang sponsor magbibigay talaga yan sa vlogger, di ba? Ang sponsor talaga, kasi alam mong mayaman yung sponsor, malaki nga binibigay kay nanay, lalo't lalo na sa tumutulong kay nanay na nagbablog, di ba? Yan yung sponsor, hindi yan tumitingin talaga yan ang sponsor sa vlogger, hindi yan bigay lang sa binablog. May pang-allowance talaga yan ang vlogger guys, totoo yan. Yan, akala ko ay matutuwa sila kasi meron nang mag-angkin kay nanay. Akala ko rin patuloy yung pag-sponsor nila kay nanay kasi hindi ko inangkin si nanay guys. Napatunayan ko lang na pinatunayan ko lang sa kanila na parente pala kami ni nanay. Hindi nila ako pwedeng pagbawalan na pumunta kay Nanay Rosita, diba? So yun lang yung sabi ko, sana meron din naman akong karapatan kay nanay, ay sana ay hindi niya na ako pagbawalan sa pag-vlog kay nanay. Yun ang sabi ko. Hindi ko po sinabi na wala kayong karapatan kay Nanay Rosita. Yun yung sabi nyo. Meron kayo, ay depende na yun, pero basta hindi ko sinabi yun na meron o wala kayong karapatan kay nanay. At ako na yung binabanatan na pero okay lang guys, banatan nyo lang ako ng banatan. Sige, magpapasalamat din ako sa inyo dahil tumitingin kayo sa aking vlog, no, kay nanay. Nung una pa lang guys, hindi nyo alam kasi yung nung una wala pa ako pa yung nagbablog kay nanay. Doon pa po nagpasukan muli yung mga ni nanay, mga sponsor. Kasi nung time na nag-vlog ako kay nanay guys, 5 days na hindi nila pinuntahan si nanay, walang kinakain si nanay doon. Ay meron kinakain pero walang nagluluto, kaya nag-sponsor si Tita Elena sa akin. Napuntahan ko si nanay kasi naawa talaga siya kasi Rosita yung pangalan ng kanyang mama, Rosita din si nanay. Tapos bulag ang mama ni Tita Elena, bulag din si nanay. Magkapariha po ng sitwasyon yung si Nanay Rosita at mama ni Tita Elena, kaya naawa talaga si Tita Elena. Alam nyo naman guys, pinuntahan pa ni Tita Elena kahit may sakit si Tita Elena, ay may sakit yung ina ni Tita Elena, naka sa ospital yung ina ni Tita Elena, pinuntahan talaga niya si Nanay Rosita kasi totoo po siyang tutulong kay Nanay Rosita. Yan po yung totoo. Tapos sinabi pa nila huminto daw si Tita Elena sa pagtulong kasi sinabihan nila ako kung tutulong daw si Tita Elena sa iba na lang, hindi na daw ka Nanay Rosita. Meron pa akong ebidensya dito guys, pero totoo yun, hindi ako nagumagawa-gawa ng salita. Meron bang ganong charity vlogger na sabihan ka na kung gusto tutulong siyan si Ma'am Elena, sa iba na lang? Diba ang gustong tulungan ni Tita Elena ay si Nanay Rosita kasi related sa kanyang buhay si Nanay Rosita. Pero pinagbawalan nila guys, hindi lang ako pinagbawalan nila, pati yung sponsor na gustong tumulong kay nanay. Diba? Dito guys, ilabas ko na, real talk na to, real talk to lahat. Real talk to lahat. Tapos
Okay. Tapos yung totoong sponsor po talaga, hindi, kasi nangako yun sila kay nanay na hindi nila iiwan si nanay, pero ngayon iniwan na nila si nanay. So hindi yun problema sa akin na iniwan nila si nanay. Papatunayan ko po sa inyo, ipapakita ko dito sa aking mga vlog na mamahalin namin si nanay ng lubusan, kasi napakaliit na lang ng panahon ni nanay dito sa mundo natin. So akala ko ay maging masaya sila dahil meron ng kamag-anak si nanay, pero minasama pala nila, no? Hindi ko naman sila pinagbawalan, hindi ko naman inangkin si nanay. Ang gusto ko lang ay hindi ako pagbawalan nila kay nanay. Yun lang yung punto ko. At saka minasama nila yung pagkuha ko ng birth, na punto ko doon ay makakuha si nanay ng sa gobyerno, no? Tapos malaman ko rin na totoo kaming kamag-anak ni nanay, di ba? Pero minasama nila. Sige, okay lang yun guys. Tapos ako yung binabanatan ngayon kasi gusto kong magsalita talaga ako guys. Kung habol po, kung tutuusin po ha, ano pong habol nila kay nanay, tanong ko lang po sa inyo guys. Nasaktan ay na hindi nila ay minasama nila na mayroong mag-claim kay nanay, di ba? Minasama nila, pati yung mga viewers minasama nila. Kung balansehin nyo ng maayos ha. Huwag po kayong padalos-dalos po ng pag-comment, kasi hindi nyo po alam talaga. Dapat inisip nyo muna bago po kayo mag-comment ng ganyan. Hindi ko na yun may-mention kayo dahil alam nyo naman yun sa sarili nyo na kayo yan. So bakit nyo mai-comment yung mga ganyan, kagaya po ng ganito? Sige, basa tayo ng isang comment. Hindi pa kasi ako maghanap muna ako dito guys kasi marami talaga ditong nagko-comments, hindi ko pa nagre-react. Ayan, daw lang mag-claim na makamag-anak si nanay after 2 years. Dati-rati deny na hindi kamag-anak kasi 85 na magka 20k. Wow, himala guys, 20k para lang sa 20k. Grabe, para lang sa 20k or 10k na matatanggap ni nanay sa gobyerno. Yun na yung habol ko kay nanay, para lang doon. Makikita ko yan guys, sa totoo lang. Kaya ko yan pagtrabahuan kasi meron akong alam na trabaho. Tapos ganyan yung tingin nyo sa akin, habol ko ay pera. Ipapakita ko talaga sa inyo guys na si nanay ay comfortable dito sa amin. Ipapakita ko yan, pero ito muna, reaction muna. Hindi ko muna i-interviewin si nanay, no? Kasi alam kong nag-aantay kayo kay Nanay Rosita. I-interviewin ko na si Nanay Rosita pagkatapos po ng bahay ni Nanay Rosita. Doon ko pa po interviewin si Nanay Rosita. Sa lahat po, sabi ni Nanay Rosita sa akin guys, kung sana ay pinayagan daw ako ni Kuya Bintong na mag-vlog pa rin kay Nanay Rosita, dalawa daw yung tutulong sa kanya. Kaso ako daw yung naging mali, diba? Pati si Nanay Rosita ngayon nakaintindi na rin sa katotohanan. Ayan, alam niyo si nanay ay utak, mayroong talagang utak si nanay. Kaya grabe niyang iyak nung nagpaalam si Kuya Bintong sa kanya. Kaya iyak siya kasi alam ni nanay nga nandoon ang suporta sa Kuya Bintong. Pero kung totoo po talagang sponsor, no, real talk lang ito guys, real talk. Kung totoo ka pong sponsor, no, yan, sa lahat po ng sponsor, kung totoo po kayong sponsor, hindi kayo mamili ng vlogger na malakas yung views. Kahit mahina na vlogger, kung totoo kayong sponsor guys ha, kung mahina yung vlogger, dapat sponsoran nyo. Kung
makapagtitiwalaan po na vlogger. Kung pero anuhin niyo muna talaga, be wise po mga sponsor, no? Kasi yung mga sponsor kasi na iba, doon lang sila nag-i-sponsor sa sikat na vlogger kasi sikat sila. Real talk to guys, ha? Sikat sila kasi lakas ang views, masaya na sila doon na isa shoutout sila palagi dahil marami ang nakakakita na yan na sponsor, malaki yung pinapadala. Pero pagkatapos ng lahat, wala, nagundang pa rin yung sponsor sa pagtulong kasi alam nyo na guys, no? Real talk lang to atin ngayon. Ayan, kung sino may yung matatamaan na sponsor, no? Kasi yung sponsor ko talaga, kahit mahina yung views ko, meron talagang magbibigay sa akin, no? Para yun sa akin, hindi para sa binablog ko. Meron talagang sponsor na ganyan. So real talk lang tayo dito. At saka kung ano, dapat masaya na lang sila, no, na meron ng umangkin kay nanay, meron ng lumabas na kamag-anak ni nanay. Dapat masaya sila dahil yun yung ikasasaya nila. Hinahanap nila nung una na saan na kayo kamag-anak ni nanay, sana uwiin nyo si nanay, sana ay uwiin. Ngayon na may nagpakita, minasama nila guys. Meron nang nakaalam na parinti pala kami ni nanay, na alam ko na parinti kami ni nanay, minasama nila. Bakit? Hinahanap nila yung kamag-anak ni nanay, tapos ngayon na meron ng kamag-anak, minasama nila dahil vlogger ako. Yun kasi ano, silos, ganon. Kasi baka may maraming mag-sponsor kay nanay, ganon, no? Tapos ako pa yung mali ngayon. Naku po, ako po talaga. Kaya po, ayan, explain ko sa kayo. Kaya po sinabi ni nanay na ayaw niya sa akin kasi alam ni nanay na wala akong ibibigay sa kanya. Pero inexplainan ko si nanay guys. Nay, doon ka ba saan ka, nay? Dito ka lang? Dito ka lang ba na hindi mo, wala kang kadugo? Paano kung dadating yung araw, sino yung maglilibing sa iyo, nay? Sino yun? In-explain ko kay nanay, sino yung mag-aalaga sa iyo, nay? Aalagaan ka pa ba yan nila, nay? Yan ganyan? Patuloy pa ba yan? Sus, Ginoo ko. Sana ay kung totoo silang mga sponsor, kung totoo talaga silang sponsor, hindi nila anuhan si nanay. Patuloy pa rin yung suporta ni nanay kahit meron ng kamag-anak si nanay. So makikita nyo guys na marami talagang nagmamahal kay nanay. Talagang hindi talaga nila pababayaan si nanay guys. Pero ano lang tayo ngayon, lilo muna tayo ngayon guys. Hindi muna natin interviewin si nanay. Kung ano yung isasabi nila kay nanay, abangan nyo. Kasi tatanungin ko talaga si nanay kung bakit siya nagkaganon, umiiyak-iyak siya. Kasi natakot yung matanda na wala na siyang pera. Sinabihan ko si nanay, nay, makakaon man ka sa mo, anay, bisag pinubre nga tabang, nay, makakaon ka sa mo, tulo sa isa ka adlaw, makakaon ka sa mo, bisag pobre minay. So hindi naman natin kailangan yung maraming pera, nay. Kailangan natin merong magmamahal sa atin ng totoo. Pero dapat masaya sila, nay, kasi merong na mag-angkin pero minasama nila, no? Hindi ko naman yan, pinaulit-ulit ko na guys na hindi ko sila pinagbawalan, pero ako pa yung naging mali talaga sa lahat ng mga viewers, no? Pero sige, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Matatanong ko sa inyo, no? Saan sila umaasa guys? Diba? Saan sila umaasa? Saan? Kagaya ko rin guys, umaasa sa sponsor na mabuhay si Nanay Rosita. Kasi alam nyong wala akong sahod sa YouTube. Wala pa akong sahod sa YouTube. Nangangarap din ako na magkasahod ako sa social media. Kasi meron tayong pang gastos-gastusin, no?
So ngayon meron na tayong ads guys. So kayo na yung nakadepende saan kayo maniwala, saan kayo, basta hindi ako gusto ng away. Kayo na yung bahala na ano ko lang talaga to guys, kasi masama talaga ang loob ko sa kanila dahil ako yung naging mali sa tingin ng mga tao, na hindi ko naman sana pinagbawalan sila. Sabi ko pa nga, magtulungan na lang tayo. Kung gusto nating tulungan si nanay, magtulungan na lang tayo. Pero ngayon hindi ko na hinihingi yung tulong nila. So totoo lang, hindi ko na hinihingi yung tulong nyo, kasi alam ko na ano ko na talaga yung mga ugali nyo. So totoo lang. Ayan, nagpapasalamat ako sa inyo guys. Yan, sa mga vlogger na nagturo sa akin. Alam nyo lahat yan, hindi ko na ibabanggit ito sa sino yung nagturo, kasi inuulit-ulit ko na to. Nagpapasalamat ako, taos puso ako nagpapasalamat sa inyo, kasi tinuruan nyo ako pag vlog. Nakilala ako ng mga sponsor ng dahil sa inyo. Salamat, thank you so much sa inyo. Yan. Pero sana hindi tayo umabot sana ng ganito kung hindi nyo ako siniraan sa mga tao. Diba ang gusto nyo lang kay Nanay Rosita ay tulong, diba? Pagtulong, tulong yung gusto nyo kay Nanay Rosita. Gusto nyo mahanap yung kamag-anak ni Nanay Rosita. Ngayon napatunayan ko na kadugo kami ni Nanay Rosita. Dapat masaya kayo dahil yun yung gusto nyo kay Nanay Rosita, pero nagalit kayo na meron ng lumitaw na kamag-anak ni nanay. Bakit kayo magagalit? Yan tanong ko. Bakit kayo galit? No? Bakit kayo galit na meron ng kamag-anak si nanay? Yun yung hinahanap nyo, diba, nung una? Doon lang kasi ako sa comment guys. Grabe, pinuntahan ko sila doon dahil hindi ko naman sila pinagbawalan. Pinuntahan ko sila sa Timbo Titi House nung gabing yun, sa premier. Yan, pinuntahan ko sila sa gabing yun pagkatapos ng premier, kasi pinapalabas nila guys na kasalanan ko talaga, na ngayon ko lang. Hindi ko naman, inosente talaga kami guys, yun ang totoo po, inosente kami kasi sa Davao po kami nakatira, hindi kami dito lumaki. Dito kami pinanganak pero lumaki kami sa Davao. Paano namin malaman guys sa kamag-anak namin si Nanay Rosita kung hindi ako naging vlogger? Hindi ko talaga malaman guys. Hindi ko naman sila pinagbawalan. Hindi ko sila pinagbawalan. Pero ano sinabi nila? No? Kung meron po kayong mga pinag-aralan yung nagko-comment ng masama, no? Kung meron kayong pinag-aralan, hindi kayo magagalit sa akin na nalaman ko na kamag-anak kami ni nanay. Dapat masaya kayo dahil meron ng kamag-anak si nanay, meron ng araw-araw na pumupunta kay nanay, diba? Dapat masaya kayo. Pero parang galit na galit kayo guys. Hindi ko naman kayo sinabihan na wag na kayong pumunta kay nanay. Sinabihan ko pa nga kayo na pagtulungan na lang natin ang pagtulong kay nanay dahil matanda na si nanay. Pinasis ko pa nga sa DSWD, pero sabi ng DSWD sa akin, hindi na sila tatanggap talaga ng matanda na meron ng ano, kagaya po na kay ni nanay na meron pang anak na nasa labas. Hinahanap nila yung tunay na anak ni nanay. Yun, pinaprocess ko pa rin guys, pero sa ngayon siguro hindi ko na ituloy kasi baka masabi nila ganon, itutuloy niya ni GC Vlog kasi wala yang ano kay nanay kaya ilagay niya doon sa Home for the Age. Yun yung masasabi nila. Kung ituloy ko si nanay sa Home for the Age, hindi ko mabuhay si nanay. Bubuhayin ko si nanay guys dito sa social media. Dito sa social media. Hindi nyo po ako mapipigilan na i-vlog ko si nanay guys, kasi alam nyo walang wala kami. Diba? Sinabi nyo pa na binuhay nyo si nanay sa social media. Kayo na yung nagsabi. So bubuhayin ko din si nanay sa social media gaya ng pagbuhay nyo kay Nanay Rosita. Yun lang po. Yan, so basta sana ay dito nagalit ako kasi
masama talaga yung loob ko sa inyo. Yun ang totoo. Dapat masaya kayo kasi meron ng kapamilya si nanay. Hindi na sinabi nyo, guys, basta. So tuloy ko ito mamaya kasi kakain muna ako. Magalit na si Palalabs ko, guys. Kain muna ako, so balik ako mamaya ha.